Chismis na Baklita! Same pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yun! At syempre sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo tulad ni Chang Ami, for sure ngayon na nagbukas ang radyo yan. Kaya nga. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Woo! Woo! O, diba? Hello pa rin po Oy, sa inyo Mari, lahat. batiin lang natin. Yes. Batiin lang natin ang ating mga panggalalo na ang Team Beshi na nagdiriwang daw ng kanilang first anniversary. Oy, hello po sa inyong lahat. Ayan, Team Beshi. Team Beshi, hello po sa inyong lahat. At syempre, makakalimutan ba natin batiin ang reyna ng Sydney. O, diba? Sino yan? Si Cathy Amos. Yes. Hi! Hello, girl, amiga. Maraming salamat sa iyong pagtutok at suporta sa araw-araw. O, Tororo. diba? At saka batiin lang natin yung mga pangga natin na maaga pa nagpapatugtog na ng Christmas song. Correct, di ba? September 1, na walang habas. Mga naririnig mo na si Jose Marichuan, si Mariah Carey, tapos marami pang iba. Tapos naririnig ko na kaagad yung mga la 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 la. O, di ba? Ang Ang aming ages. Christmas bonus. Nakakaloka. Sana no? Wala pa. Sa inyo ba? Aasa ka ng Christmas bonus kung tamad ka naman. Ay, hindi ako. Ayaw natin. Paano ka aasa kung wala? Charot. Oo, kung walay naman. Kung nawala na. Charot. Char. O ano na? Ay, Mare. Eto Ano na nga, ang nakakaloka. Nanghihina ako dito sa ano. Pero ito talaga tuluyang mawawala. Oo, diba? Mare. Tuluyan na nga nawala, Mare. Mabubura. Binura na, Mare, ng TikTok. Ay, ang alin? Ang account nitong si Rendon Labador. Ay. Matapos nitong labagin ang mga panuntunan ng TikTok. Oh my gosh. Sa dami siguro ng violations, Mare. Mare, kung matatandaan natin, di ba ganyan din ang nangyari kay Jam Magno? Oo, diba? Nawalan din siya. Marami nag-report kaya nawala yung account. Tsaka mapangahas naman talaga si Miss Jam Magno. Kumbaga parang very straightforward. Pero, alam mo yun, nasa kanya naman, nasa konteksto naman siya ng pinag-uusapan. Diba? Kumbaga parang may mga aspeto na nagbibigay siya ng opinion, diba? Pero may mga sinasagot din siya detailed by detailed. Pag may kinalaman sa kanya, hindi naman siya yung mapagsakay sa issue. Speaking of konteksto, Mare, ito nga. Napag-uusapan na din ng konteksto ay nag-post itong si... Yan yung itsura mo dyan. Nagulat, bakit ba? Nag-post itong si Rendon Labador sa kanyang Facebook account. Na ano? Ng paghahamon. Si kanino? Paghahamon sa IG at saka sa YouTube. Ay, kasi nga, Mare, nahihiya pa daw ang YouTube at IG na burahin ang kanyang account. Ay, diba sabi nga nila, be careful what you wish for. Oo, diba? Mare, sabi ni Rendon Labador, nanganganib na daw din ang kanyang Facebook account. Talaga ba? Diba doon nga siya sumisikat? Oo, diba? Kung saan siya nagpo-post ng kung ano-ano. Hindi, pero diba binansagan siya na, usually pag naririnig ko ito at napapanood ko on social media, ang bansag sa kanya ng tao is self-proclaimed motivational influencer. Yes. Diba? Yun yung tama, diba? Yes. Ngayon, Mare, yun nga, nag-post siya ng ganon. Sa nakaraang 2 araw, mayroon siyang guesting sa isang TV show, sa isang TV network. Kung saan natanong siya, Mare, kung ano daw ang proseso niya sa ginagawa niyang pagpo-post sa kanyang social media. Kasi may mga ilan, Mare, bago mag-post, siyempre pinag-iisipan muna. Correct. Not just once, twice, or million times bago ka mag-post. Truthfully. Kasi think before you click. Tama. Siya daw, Mare, wala siyang ganon. Ay, talaga. Reactant talaga siya. Kaya isinaray reactive sa isa. Pala, reactant. Reactive. Yan. Allergy. Ano yan? Deodorant. Pag pinahid mo, magre-react yung kilikili mo. Ibang reaction yun. Attitude reaction. Diba? Nagalit yung kilikili. Tapos yung kukurutin ka ng kasama mo sa tagiliran. Gusto mo ba yun? Tapos yun na nga, Mare, ang nakakaloka. Dahil nga sa pagiging reactive nitong si Rendon Labador, kadalasang nailalagay ito sa hindi magandang posisyon. Sa alanganing posisyon. Sa alanganin. Ngayon, Mare, ang sabi pa nitong si Rendon Labador,
ayan, hindi siya nag-iisip ng 2 beses, ng 3 beses o kahit na ilang beses. Kapag may nakita siyang video or may nakita siyang pagkakamali, talagang sasawsawan niya at ito ay kanyang re-reactan. So, ibig sabihin ba nito, Mare, na parang ganyan, may pagsisisi ba siya? Ngayon, eto na nga ang chika, Mare. Tinanong siya. Ngayon, kung bakit hindi siya nagdadalawang isip na mag-post. Sabi niya, madali lang naman daw kasi humingi ng tawad. So, ang mga netizen, Mare, nagsabi dun sa comment section na hindi pa daw ito nakakahanap kasi ng katapat. Lahat ng tao may katapat. Diba? Pero Mare, no? So yun pala, no? Binukelian niya. Na para bang, sabi nga niya, kaya yung ginagawa yun. Kasi madali lang naman mag-solve. Reactive daw siya at saka madali lang naman daw magtama ng pagkakamali. Isn't it amazing? Amazing. Isn't it wonderful? Wonderful. Ngayon, Mare, ang nakakaloka nito, Mare, ang mga social media bashers, may mga comment kay Rendon Labador. Ano sabi? Na tila daw, kaya walang nakakatapat ito dahil na siyempre, ang tawag nga sa kanya, cloud chaser. Ngayon, Mare, aminin natin na kahit kinagagalitan siya ng sambayan ng Pilipino, sinusundan pa rin. Tama, siya. Diba? Ngayon, naisip ng mga basher niya, Mare, na baka yung mga artistang tinitira niya, fabricated. O scripted. Kumbaga parang, sige, gamitin natin ito, patulan mo kami, parang ganito. Para ikaw din umangat ka na ganito. Hindi nga kaya bayad si Rendon Labador, Mare, para gawin yung mga ganung gagawin niya? Well, hindi natin sinasabing totoo, diba? Pero sa kalakaran sa showbiz, alam naman natin, diba? Possible yon. Good or bad publicity, still publicity. Yes. Kaya lang, gaya ng sinasabi natin kanina, diba, na may mga bagay tulad ng nangyayari sa Showtime na binabato ng negatibo pero nagtatranslate into positive. Yes. Siya naman, puro negative, lalong negative yung bumabalik. Kumaga parang walang positibong bumabalik sa kanya. Pero pinapaingay niya yung pangalan ng mga tinitira niya. Pinapaingay niya at the same time, hindi rin siya nag-gain. Yes. Diba? Kasi pero sa Facebook, Mare, the more na, na marami kang views. Diba? Kumikita ka. Magkakano lang naman yun, Mare. Ngayon, Mare, eto na ang nakakaloka. Ano? Mawawala na yung kanyang Facebook account kung sakasakali. Oh my gosh. So mawawalan siya ng platform. Yung mataranta ka nga lang na nahack bigla yung account mo ng 3 araw. Diba? Na parang, lalo pa ito, mas marami siyang followers. Siya naman daw, Mare, hindi naman daw natatakot. Kasi may mga negosyo naman daw siya. Okay. Ngayon, Mare, ang sabi ng iba pang netizen, kung hindi ka natatakot dahil may business ka, bakit may guesting ka? So, ibig sabihin ba nito, Rendon Labador, ay papasok ka na rin sa mainstream media? So, naging stepping stone lang niya yung mga pambabati ko hindi sa mga kaya artista. ganun ang nangyayari, Mare? Wala namang pumatol na artista, diba? Parang wala nagsayang ng oras. May mga sumagot, pero hindi ganun. Hindi direkta sa kanya. Tulad si Coco Martin, diba? Si Michael B. Sino pa ba yung mga binanatan si niya Ben dati? Tulfo, nagkita na yata sila eh. Diba? Baka lang, alam mo yun, fist bump lang sila. Tol, ganon. Kaswalan. Tol. Kasi ganito ang ugali niya, Mare. Pag may nakikita daw siyang mali, talagang i-correct niya. Mahirap daw dito sa Pilipinas kasi, Mare, sabi niya, ang hirap naman daw dito sa Pilipinas dahil tinitira mo yung, itinatama mo yung mali pero ikaw pa yung magiging mali. Siguro depende sa pagsasabi. Yun ang pino-point out, Mare, ng iba pang host doon sa show kung saan siya nag-guesting. Baka depende. Conforme naman yun sa pagsasalita mo. It's not what you said, it's how you say it. Yes! Medyo feisty kasi itong si Tara, spell mo yun. F. Ano ibig sabihin? T. Ano yun? Spicy. Wow. Ginawa mong pansit kanto. Nakakaloka. Hindi. Chili garlic. Kalamansi. Diba? Lucky me, baka naman. Oo nga naman. Diba? Ano ba naman sponsoran yung Baklitas ng pansit kanto? Happy na kami dyan. Na nga, Mare. Ang hindi natin alam, Mare, kung ano mangyayari dito kay Rendon Labador.
'Di ba? Kung magtutuloy-tuloy ba ang karir nito bilang isang Oo. influencer? At may nakita nga ako isa nating dating katrabaho, nagko-comment siya doon. Oo. Diba? Si Pasita Esguerra. Oo, na sinabi ni Pasita na Oo. tama lang yan. Oo. Buti nga Diba? sa kanya, mga Diba? ganon. Grabe. Diba si Pasita wala na magawa talaga. Nagpapahinga. Oo. Tapos nakikisaw-saw ka na din sa social media. Dahil talaga. nag-retiro na siya. Parang balak yata ni Aling Diba? Pasita mag-vlog. Oo, baka ano na rin. Gusto din niya mag-promote ng motivational rice. Di ba di na nagkakanin pa ba yan? Oo. Si Aling Pasita? Nagkakanin pa naman, pero konting-konti. Hindi nila nag-aasin. Oo, yun. Ang kidney. Ate Basit, namimiss ka na namin. Dumalo ka naman dito. Yes. Diba? So, yun na nga, diba? Nakakalungkot man isipin. Pero syempre, malamang mare, that's the price that he has to pay. Kasi nga, diba, sa dami ng May mga ginawa nasaktan niya. Oo, din. diba? Well, kung nagdesisyon man ng TikTok na i-turn down or i-block na ang kanyang account, well, wala tayo sa jurisdiction ng TikTok at para masagot yan. Diba? At para madepensahan siya. Kung sakali man din yung tipong sa Facebook niya and Instagram, sa Meta naman kasi ito So kung isasara man din yan, dahil napaka-strict ng Facebook, di ba? Yes. Yung magsabi ka nga lang ng word yung magkamali ka lang ng word, 3 days ka suspension. Tsaka yung sumobra ka nga lang ng pagko-comment. Di ba? Yung maramihang may pag-comment. ka kaagad. Yung mga yung mga followers natin dito sa Facebook, may mga nagrereklamo na hindi na sila makakomment. Nababan sila. Oh, kasi kapag sobra-sobra yung comment nila sa mga live. Truth, 'di ba? Kaya 'yan, 'di ba? Malamang so antayin na lang din natin. Good luck to you, 'di ba? Good luck on your journey. Bakit? Laban. O ano bang gusto mo sabihin ko? 'Di ba? Di good luck na lang din, 'di ba? Oo, at saka may mga negosyo ka pa naman. God bless. Sana umusbong, yumabong, 'di ba? God bless always. Magdasal palagi. Alam mo, mas maganda talaga kasi, Mare, kung magiging motivational speaker ka, tapos nakikita ng mga tao sa'yo na okay ka. Na positibo. Siguro pag nakita nila na si Rendon ay isang may-ari ng malaking korporasyon, na talagang mayabong ang kanyang negosyo. Correct. Siguro, darating din yung araw na yun. Siguro, alam mo yun, samahan lang niya ng dasal. Magdasal lang siya araw-araw. Isa sa mga motivational speaker na gustong-gusto ko si Mr. Chinkitan. Ay, oo, diba? Yun ang magaling. Ang galing talaga nun. Wala naman talaga tayong masabi doon. Hi, Sir Chinky. Talagang siya, inspirational to others. Oo. Diba? Anyways, diba? Tapusin natin ang linggo na to. Sana maging ganun ka na lang. Oo. Diba? Maglabas ka rin ng alkansya. Di ba si Sir Chinky may alkansya? Tsaka libro. Alkansya sa bamboo. Uy, ipon yun? Iponaryo. Challenge. Alkansya. Di ba? Yun din ang tawag doon. Alkansya. Natawa ako dun sa alkansya. Grabe ka naman. Hindi, suggestion lang naman Ipon challenge lang yun. Negosyante naman si Rendon. Bakit hindi siya maglagari ng mga kawayan? Uy, pero masama yata magputol ng kawayan na. Bakit? Para puno yung bawal. Puno. Kawayan, hindi na. Puno ba ang kawayan? Damo. Ano damo? Kawayan nga yun, damo. Oo daw, pinakamalaking damo daw yun. Comment below mga pangga kung tama ako. Anong damo? Kawayan na nga May leaves lang yun, pero parang din siya. Parang kahoy din. Anong kategorya siya? Bamboo. Kaya puno nga ba siya? Halaman? Punong bamboo. Puno. Puno rin naman siya. Kaya lang bamboo. Hindi siya dahon. Saan mo nakuha yung dahon? Hindi kasi alam ko ang kawayan. Tigilan mo magdahon. Hindi ako naggaganon. Sira ulo ka. Hindi. Ayun nga. Pag tinignan mo sa Google, bamboo is a type of grass. Yes! Talaga ba? Mamaya. Comment down below nyo dyan. Hindi ako naniniwala. Tignan mo mamaya. Puno yan. Anyways, bago tayo magtalo-talot, OT na tayo. Magkawayan. Diba? Baka maghambalusan tayo ng kambang. Baka ba tayo bambuhin? Muli ko ba ako si Kapitana Sisa? Ako naman yun, Tita Cora! At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! Happy weekend!